Hi everyone, this is Liz. Ang gagawin ko po ngayon ay isang hair bow clip gamit ang 5 centimeter na haba niya. That is good for kids and that is I bought that online. I have different sizes of hair bow clip but I will be using the 5 centimeters for the tutorial now. And that one, ayan yung aking mga fabric tool. Ayan ay ginupit ko na. Pareho siya ng haba. Ang haba niya ay 14 centimeter kasi idodoble ko siya to make it double. But the size of ang size ng ng hair clip ay 5 centimeters. So, mag-a-add tayo ng tigo 1 centimeter sa both sides. So, kaya ang naging size niyan, ang length niyan ay dapat supposed to be, if single ay 7 centimeters, so I make it double, so that is 14 centimeters para double siya. Ayan. Yung silver niya ay mas malapad para sakto yung ano niya. Ayan, nagamit tayo ng sinulid, syempre ng karayom at sinulid. Ayan. And dagdagan natin ng beads para may accent, para maging attractive siya. Pinakamadali siyang gawin na hair clip bow, ayan yung aking isi-share sa inyo ngayon. Para simple lang pero attractive. Very nice. Ayan. Yan ay 5 centimeters ang haba niya. Good for kids. So, ang ginawa natin, pag i-double natin ang ating materials, ang ating fabric ay, ayan, pag ipatong mo siya, pag ang fabric ay pinatong mo sa hair clip, ayan, sakto siya, may extra siyang allowance, both sides, na tigwa 1 centimeters. Ayan. Both sides dapat ay lampas dun sa, kaya every time nagagawa kayo ng hair bow, dapat meron sobra na allowance para sa para hindi kita ang hair clip niya. Ganyan lang yan kadali. Ang pagbabasihan nyo kasi ng haba at lapad ay ang inyong gagamitin hair clip. Ayan. Kaya once na ipinatong nyo siya dyan, dapat makikita nyo yung extra na. Sa lapad ay siyempre makikita nyo naman pag kids, mga ano lang siya. The best na width for kids na hair bow is 4 centimeter. And ang haba niya ay magla-excess lang kayo ng tigwa 1 centimeter ng both sides. So, kung 5 centimeters ang inyong hair clip, magiging 7 centimeters siya. Then, kung double siya, ay magiging 14 centimeters. Ganun lang yan kadaling ng size niya ng haba. Ayan. 14 centimeters yan. Yung silver, mas malapad. Ginawa ko siyang 4 centimeters ang width niya. And yung red ay 3.5 centimeters lang para pagka nilagay natin, ginawa nating bow ay may accent siya. Kita pa rin ang silver niya. Ayan. Pero sa haba niya, almost the same lang siya. Same sila ng haba. Ayan, pagpapatungin lang natin, patong lang siya, and then, ayan. Hindi ko ginamit yung original na video kasi maingay yung maingay ang paligid, naririnig yung ibang mga sounds, kaya ako nag-video, nag-voice over na lang ako. Ayan. So, start na tayong magtahi. Tatahi natin siya sa, ayan, ganyan lang yan. Tahi natin siya siyempre gagamit tayo ng karayom dyan at sinulid. Handmade lang lahat. Kailangan sakto siya yung lapad niya, yung
Ayan, pag pinatong nyo yan, dapat sakto dun sa length ng hair clip. Ayan, parang ganyan. Oh. Diba kita nyo may excess siya. Meron siyang sobra sa both sides. Ayan, ganyan siya. Para hindi kita yung hair clip pagka ginawa nyo na. Para pag natapos, malinis siyang tingnan, maganda. Then, pag tinahin natin, syempre sa ano siya, ilalabas natin yung, ayan ganyan. Ipaloob nyo yung mas maliit, patong siya. Easy, that is the easiest way. Kahit wala kayong sewing machine, pwede yan. Ayan, start na tayo. Tahian lang natin. Ang pagtahi niyan ay sa loob. Ilalabas nyo yung, ano, yung wrong side. Right side, nasa loob siya. Ayan. Handmade natin lahat. Ay, makita nyo nasa loob yung red. O, kasi nga, para malinis tingnan, hindi walang makikitang tahi sa labas pag binaligtad nyo siya. And then, ayan. Then, get the right side. Kunin nyo yung center. Kasi yung center, itatapat natin siya doon sa tinahian natin. Ayan, pagtapatin nyo yung tahi natin na sa loob at saka yung center niya ng right side. Then, pagtapatin nyo siya, and then start na ang ating ribbon. Ayan, para magkaroon na tayo ng center ng ribbon, ng hair bow. Dapat tapat siya para center na center. Ayan. Ang kagandahan lang niyan, kahit wala kayong machine, pwede kayong makagawa ng hair bow. Basta importante lang ay alam niyo yung paraan. Yung tamang paraan. Ayan, kahit na anong klaseng tela, pwede niyo nang magawang hair bow. And kung gusto niyo siya na i-double siya, ganyan lang din yung kadali. Ano lang yan, pagpapatungin niyo lang. Same procedure pa rin. Same din ang lahat ng paraan. Yan, kuha kayo na isang maliit para sa ano siya, sa center, panlagay sa center. No need to sew. Hindi niyo kailangan tahian. Tiklop-tiklop niyo lang siya. And, siyempre para yan sa center, para hindi makita yung tahi. Ayan, ganyan. Pero, bago niyo yan itahi, ayan, panlagay siya dyan. Sa center. Ganyan siya. Pero, ang isang isi-share ko sa inyo ay para malinis at para na matibay siya, ayan, ipapasok nyo siya dyan sa hair clip. Ayan, yan ang style na mas malinis siyang tingnan. At mas matibay, hindi siya agad-agad matatanggal ang inyong hair bow sa clip. Kasi kung ididikit nyo lang siya basta, once na tanggal ang pagkakadikit niya, tanggal na din yung inyong hair clip. So, ayan ang style na para matibay ang inyong hair clip with bow. Yung tali na ilalagay nyo sa center ay itahin nyo o ipasok nyo sa mismong hair clip para mas matibay siya. Ayan. Pero bago nyo yung gawin, itahin nyo muna yung cloth ay itahin nyo muna sa mismong ribbon para hindi kayo mahirapan. Ayan. Tahi muna natin and then ipasok nyo siya sa
start nyo ipasok. Ayan, nakatahi na siya dyan sa ribbon. Then, pasok nyo sa hair clip. Ayan, may makikita kayong open dyan. Ayan, yung space na yon. Pasok nyo siya dyan. Ayan, doon sa butas. Pasok nyo siya dyan. And, ayan, ikot nyo na siya. Mas matibay yan. Hindi siya basta-basta matatanggal sa hair clip. Then, itahin nyo na uli sa sa bow. Ayan, ganyan lang yung kadali. Ayan, then after that, tahin nyo na sa bow, doon sa fabric, doon sa ibabaw nyo na tahian para hindi kayo mahirapan. Total, lalagyan naman natin siya ng beads. Then, ayan na. Itahin nyo muna siya. And then, after nyo itahi dyan, tsaka kayo maglalagay ng beads sa ibabaw ng bow. Any kinds of beads ay pwede. Kaya kahit anong klase, basta yung maganda, o pwede kayo maglagay dyan ng lace, kung anong gusto nyo ilagay. Ang meron akong available ay beads, so beads yung nilagay ko para magkaroon tayo ng accent. Ayan. Ganyan lang yung kadali. Matipid siya sa kahit wala kayong gamit na glue gun o glue stick, pwede kayong makagawa ng hair bow. Ang gagamitin ko lang dyan ay fabric glue. May nabibiling fabric glue sa online, Shopee o Lazada, napakamura lang. Yun ang lagi kong ginagamit. Pero kung meron naman kayong glue gun, okay lang din yun. Kaya lang matagal, magpapainit pa kayo ng glue gun. Ngayon, ang ginagamit ko kadalasan pag ganyan ng mga hair clip or mabilisang tutorial, ginagamit ko ay mga fabric glue. Ayan. Mas mabilis siyang gawin. Diba? Nasa sa inyo na yung kung anong design ang gagawin nyo sa ibabaw. Kung gusto nyo lagay nyo ng mga buttons. Marami kayong magagawang accent yan. Importante alam nyo ang paraan at ang size na maganda para sa at kung paano kayong gagawa ng size na para sa bawat sizes ng hair clip. Kasi ang hair clip ay iba-iba ang sizes niyan. Merong siyang 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm. The longer ng inyong hair clip na gagamitin, ang gawin nyo ay maglalagay kayo ng extra. Maglalagay nyo lang siya ng extra 1 cm on both sides. And dun sa width ay depende dun sa hair o hair bow na gagawin nyo na gusto nyo ang lapad ay pagdadagdag lang din kayo kung pang adult, pang kids, or pang teens. Depende na yon so kung gaano kalaki ang gusto nyong hair bow. Pag for adults, pwede nyong mas malapad or mas malaki. Depende sa inyong hair clip na gagamitin. Ayan, ganyan lang yung kabilis. Ganyan lang yung kadali. Ayan. Maganda din siyang ibenta. Pwede nyo siyang gamiting sideline. Makagawa kayo ng marami. Kahit mga fabric scraps lang, magagawa nyo na siyang pang business. O pwede nyo ibenta sa mga kakilala nyo. Napakadali siyang ibenta kasi maraming kids ang gumagamit ng mga hair clips. Ayan, mabilis lang yan, mabilis. Okay na, malapit na. Okay na siya. Ayan na. Nilagyan ko siya ng assorted na beads para magkaroon ng accent na
na maganda, naging ano siya, magiging, ang style niya ay para siyang B. Ayan, o, di ba? Nagkaroon tayo ng bow na B. Mix ko ang sizes ng beads. Nagkaroon ako ng, ayan, mapapansin niya, nagmo-move siya. Nagmo-move yung ribbon kasi hindi pa siya naka-fix. Ngayon, ang gagamitin natin para mag-fix yan ay fabric glue. Ayan. Hindi ako gagamit ng glue gun kasi papainitin pa siya matagal. So, ang fabric glue, ayan, ay mas mabilis, mas madikit. Mura lang yan. 15 pesos lang yata bili ko niyan sa online. Yeah, I think sa Shopee ko yata nabili yan. At napakadikit niya. Ayan. O, diba? Sandali lang yan, dikit agad. And it's done. Ganyan lang kabilis. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong please comment down below. Kung meron kayong hindi naintindihan o hindi malinaw sa pagkaka-explain ko, comment down below. And pwede natin yan sagutin sa comment section. Ayan na siya. O, diba? Ang dali lang. Pwede siyang magamit ng pang small business. Inyong mga kakilala, madali lang yung ibenta. Kahit fabric scraps lang, basta importante lang meron